taon na. Hindi ba kayo nagtataka? 3,000 lang ang personnel, ang tauhan ng ahensyang ito. Bakit? Para madaling kontrolin. Diba? Para gawing sindikato. Tangina. Ayan, isang magandang araw po sa atin lahat mga kababayan, mga kasulid. Maligayang pagpabalik sa ating channel. At sa araw na ito ay mayroon na naman po tayong re-reactionan na video. Ito nga po kabayan ay ang patungkol dito sa pagsabon or talaga naman tinira, binakbaka na naman dito ni Attorney Sal Panilo itong si Boyeng. Partikular na nga itong si Boyeng. Bakit kanyo kabayan, no? Kasi kung inyo pa matatandaan, ang frustration po ng taong bayan, ito nga pong mga inaakusahan nitong ni Boyeng. Kasama na nga po dito si General Bantag at si Congressman Arne Teves. Pinagpapalagay na, ayon nga rito kay Attorney Panilo, may mga kasalanan na nga, no? Kung kaya't hindi po maiwasan na itong si Attorney Sal Panilo ay makapagsalita nga po rito kay Boyeng. Sapagkat, ayon nga sa kanya, kabayan, itong si Boyeng parang laging pinapangunahan. Kung kaya't ito pong mga akusado pa lang ay sinasabi na at pinagpapalagay na ng mga guilty na. Dahil dyan ay mukhang nahihirapan talaga na matupad or mangyari yung mga naayon sa batas sapagkat umiilag at umiiwas talaga, ayaw nang sumuko nitong mga taong ito. Lalo na nga po si General Bantag. Dito po ay hindi maiwasan ni Attorney Sal Panilo na maglabas ng kanyang mainit na saloobin patungkol nga po rito. Yan po ang ating re-reactionan sa araw na ito. Ngunit bago yan, sa ngayon pa lang po nakabisita sa aking channel, ay inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe, pakipindot ang notification bell all para lagi kayong updated sa lahat ng aking mga upload. Paki-like na rin at paki-share sa mga Facebook kung inyo pong mamarapatin. Salamat sa iyo, kaibigan. Well, sabi nga, when it rains, it pours. Kaya sunod-sunod ng timantang inabot itong si dating Bureau of Corrections Director. Sa akin, yung ganyan mga kaso, hayaan na lang sana natin ang pag-operate ng batas. Let the law take its course. At huwag na tayo magbigay ng mga katulan. Lalong-lalo na kung ikaw ay nasa Department of Justice. Kasi, yan pong Department of Justice, ulitin natin mga sinasabi natin ng mga nakita. Ang trabaho po ninyo, hindi lamang umusig or to prosecute. More importantly, kailangan magbigay kayo ng katarungan. At pag kayo ay magbibigay ng mga pahaya sa isang inaakusahan na siya ay may kasalanan at kayo ay nagbibigay ng mga 100% siguruhan o naniniwala kayo at ikinakalat nyo sa publiko sa pamamagitan ng inyong opisina na yung nakasakdal ay talagang siya ang kriminal sa likod ng krimen, ay wala na. Talagang Ay, sabi nga ni Attorney Sal Panilo ay wala na talaga dahil siyempre parang pinapangunahan na. Nakikita naman po yan ng mga taong bayan sa mga comment section kahit saan po kayo manood, sa mga mainstream media man at dito nga sa mga social media, sa YouTube, sa Facebook. Naglipa na po ang mga comment section na talagang bumabatikos at nagsasabi dito nga po kay Boyeng at kasama na nga po ito si Katapang na talagang dapat po sila ay magbitiw sa kanilang position dyan. At yun nga rin ang isa sa matinding panawagan ni General Bantag na sinasabi nga niya, lulutang lang siya kung itong si Boyeng ay bababa sa kanyang pwesto. Mag-step down ka muna, sabi ni General Bantag bago siya lumutang. walang katarungan sapagkat yung DOJ, sila po nagdidetermina ng probable cause. Yan pong probable cause, tinatakda ng batas yan upang alamin kung merong na maaring probabilidad na yung nakasakdal ay nagsagawa ng krimen. At pag nakita nilang meron, isasampa nilang formal sa hukuman. Pero kung yung puno mismo ng Department of Justice nagsasalita na yan ang mastermind, yan ang utak,
Eh, di useless yung preliminary investigation. Oh, 'di ba? Ang sinasabi natin mga kababayan, kasama si Attorney Sal Panilo at lalo na ang taong bayan na nakita ito na laging si Boyeng ang nagsasabi na may kasalanan 100% na. Mahilig siya maglagay ng mga percent. Yun nga yung pagpasuko niya kay General Bantag na wala pang kaso. Yun ang nagpa-turn around sa mga tao eh. 'Di ba? Tayo noon hindi naman tayo agad naniniwala kay General Bantag. Later on lang talaga nung naramdaman natin na iba na, may kakaiba na at na-open mind tayo lalo nung nagkaroon nga po ng isa sa pinakamabilis na pagkakaroon ng dismissal or dismiss ng kaso doon nga sa anak nitong si Boyeng Remulla patungkol nga dyan sa illegal na droga. Diba? History in the making po yan dahil wala pang 3 buwan samantalang mga ganyang kaso dito sa Pilipinas ay tumatagal po yan ng hanggang 5 taon, 6 na taon, minsan umabot pa nga 10 taon yan. Pero breaking record baka pang Guinness na yan. Ang bilis, 'di ba? Sinong nakaano sa inyo nung nakakaalam sa inyo? Siguro walang hindi nakakaalam sa inyo. Yung kaso ng anak ni Boyeng na wala pang 3 buwan dismiss na, acquitted na ang kanyang anak. Napakabilis talaga mga kababayan, ano? Magiging moro-moro yun. Kaya tingnan nyo nangyari. Nagiging muro-muro or ginawa niyong muro-muro ang mga ikinaso ninyo rito kay General Bantag. Wala pinangunahan nyo na ang hatol ng korte na dapat kayo dyan. Sabi nga ni Atty. Sal Panilo, dapat magkaroon lang kayo ng tinatawag na probable cause para isampa ninyo. Ilang kaso na malalaki. Ang ngayon ay ayaw sumuko ng mga nasasaktan. Si Ginong Bantag, dating kongresista Teves. Ayaw silang magpa sa ilalim sa kapangyarihan ng hukuma sapagkat inilarawan na kaagad sila na sila ang mga kriminal. So, ang damdam nila, hindi sila makakakuha ng katarungan. O ngayon, anong nangyari? Sayang lang lahat ang mga ginugulo ng oras, ng panahon. Hindi natin ngayon malalaman kung ano ba ang katotohanan niya sapagkat hindi uusad ang kaso. Dahil walang jurisdiction. Mukhang hindi naman natututo itong nandiyan sa DOJ. Ayan, sabi ni Atty. Sal Panilo, mukhang hindi naman kayo natututo dyan. Hindi tuloy magkaroon ng pagkakataon na malaman ng taong bayan kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo. Dahil wala kayong jurisdiction ngayon. Ayan, tuloy ang nangyayari. Muro-muro kasi ang ginawa ninyo ayon dito kay Atty. Sal Panilo. At doon sa mga basher, laging nagko-comment na sinasabi, kung wala kang kasalanan Bantag, sumuko ka na, harapin mo yung batas. Di dyan mo i-comment kay Atty. Sal Panilo yan kung isa kang lutang at sabog na nakapulburon. Yan ang i-comment mo kay Atty. Sal. Ikaw man malagay sa kalagayan ni General Bantag, susuko pa ba? Baka mamaya, pag sumuko ka, tanggalan ka ng lato-lato dyan, payag ka ba? Hindi natin ito sinabi mga kababayan Si Atty. Sal Panilo po ang may reaction dito at baka ikagulantang po ito ni Boyeng mga kababayan. Kasama na ito si Katapang dahil ano rin to, di ba? Wala rin ka ano-ano talaga siya. Ang kapit tuko rin talaga dyan sa kanyang pwesto. Si General Bantag sinuspindi dahil lang doon sa pagpa-interview ng isang PDL. Sila natakasan sila ng PDL. Hindi man lang nasuspindi. Talaga naman. Only in the Philippines ngayon sa bagong Pilipinas. Ayan, 20 pesos na bigas pa more. So ayan nga po kabayan ang ating nagawang reaction na video dito patungkol nga sa pagbalasa at pagbanat ni Atty. Sal Panilo dito kay Boyeng Remulla na naman mga kababayan. Kung ano po ang inyong masasabi rito, suhestyon, opinion, malayang public opinion. Siyempre gagamitan natin ang tinatawag na intelligent opinion. Matalinong pag-opinion kabayan. At same time, focus po tayo sa issue. Walang personalan, issue lamang. Ito si BMR Channel, ang una sa lahat nagpapasalamat sa taas. At siyempre, sa darating na 2025, kung galit ka sa droga, magbantag ka. Kung galit ka kay General Bantag, magpulburong ka. As always mga kababayan, Pilipinas, alam nyo na meaning yan. Ayan sa taas. Bye-bye po.